So, yun lang po ang aking report and thanks for listening. Alright, so thank you Group 1. Okay, next group naman. Proceed sa presentation. Criteria is presented sa screen. Make sure sunod-sunod kayo So, here's the criteria. Content, 50% dapat tama ang facts and informative sa mga nakikinig. Creativity natin is 20%. Preferredness and tech ability natin ay 10%. Cooperation is 20%. Dapat maririnig ko ang boses ng bawat magpartner. Hindi lang dapat isa ang magsasalita, alright? So, okay, start na tayo. Good morning, everyone. Today we will discuss the history of social media and 15 facts about it. Alam niyo ba, before Facebook, may ilang mga social media networks na ginagamit ang mga tao. Katulad na lang na 6 Degrees na kung saan na-develop noong 1997. Tama ka dyan, Maya. Alam ba, hindi lang tayo familiar dito, pero noong 2003, nagawa ang MySpace na ginagamit ng mga tao upang makipag-socialize. Gumagamit din ito ng mga song lyrics at pwede kang mag-upload ng pixelated photos. Oo, alam ko naman na alam niyo itong lahat. Kilala na ang Facebook ngayon, pero noong 2004, nagsimula ito sa pangunguna ni Mark Zuckerberg. Oh wait, ikakat ko muna kayo May gusto din akong i-share about sa Facebook kasi alam nyo ba, nung 2009, dun lamang na-invento ang like button. So, Wow! Ang galing mo naman, sir. Hindi ko po yun alam. Eh di, sir, puro comment lang dati kasi wala pang like button. Parang ganun lang. Okay, so, pero sige, proceed na. Lahat tayo mahilig manood ng video sa internet. Ngunit alam niyo ba noong 2005 na-develop ang YouTube na kung saan pwede ka mag-upload at manood ng videos. Kung saan may Facebook at YouTube, syempre dapat may Twitter. Alam nyo ba, noong 2006 na-develop ang Twitter at meron lamang itong 140 characters per tweet. Pero ngayon, 280 characters na ang pwede. At last year, 2023, pinalitan ang pangalan nito ng X dahil sa CEO na si Elon Musk. Oh wait, may ipapakita ako sa inyo. Ito yung cellphone na Nokia 3310. Popular ito noong 2000s. Pero ngayon, alam naman natin na lahat tayo naka-touchscreen phone na. At dahil sa pag-evolve ng mga smartphones, kagaya na nga lang nitong touchscreen, na-develop din ang Instagram noong 2010. Isa itong app na nakakapag-post ng mga pictures, kaya nga na-develop yung salitang IG-worthy at Instagrammable. O ano naman yung IG-worthy at Instagrammable na iyan? Sir, yung mga salitang yan ay para mga slang words. Yung meaning lang nun ay magandang i-post sa Instagram, yun lang yun. Familiar ba kayo sa mga ito? Yes. Alam niyo ba, ang emojis ay may naunang na-develop kaysa sa mga social media networks natin ngayon? Noong 1999, na-develop ng Japanese artist na si Shigetaka Kurita ang mga first emojis na kung saan ito ay pixelated lamang. Pero ngayon, ginagamit na ito para i-express kung anong nararamdaman mo sa chat or sa text. Sino mga TikToker dyan? Alam nyo ba na recently lang na-develop ang TikTok na ginagamit ng lahat? Noong 2016, isang Chinese technology company ang nag-develop ito at naging successful ito na hanggang ngayon ginagamit ng mga tao. Sige nga, sample nga ng isang TikTok trend dyan. Hello, sir. Ano ba yan? Huwag na po. Okay, sir. Speaking of TikTok dance, alam nyo ba na ang TikTok trends ay collection ng mga popular videos online? Kung kaya ang lahat ng tao ay naiki-join sa mga trends. Alam nyo ba na 2.5 hours ang ginugugol ng isang tao sa paggamit ng social media? Hindi lang yan, 8 hours naman ang daily screen time ng mga tao sa paggamit ng kanilang phones. Kaya kayo, bawasan nyo ng screen time nyo dahil according sa isang pag-aaral, maaaring makadevelop ng mga sakit, kagaya na lamang ng anxiety, depression, at sleep disturbance. At sa paggamit ng social media at phones, kailangan natin maging mag-ingat sa ating ipopost at sa ibabahagi natin sa mga ibang tao. Kaya nga, think before you click.
Ayun lamang at maraming salamat po sa pakikinig sa aming report. Alright, okay, very good partner number 4. So next partner tayo. Um, very good all of you, but the highest partners are partners number 4. Congratulations Maya and Annie. So give her a round of applause.